Low-key may anyong demonyo pala, bata pa lang. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1153 sa isang flashback. It turns out na itong sila Brogy at Dory pala kababata mismo ni King Herald. Nireveal nga na nagmula daw sa bloodline ng mga ancient giants itong si Prince Herald. Gifted nga daw ang mga ancient giant physically ng malalakas na pangangatawan. At meron daw ang mga ito ng malahalimaw na lakas. Similar nga daw kay Loki, lumaki ring arugante itong si Herald. Hanggang sa nakita na nga natin siyang naglalayag kasama ang ilang giants. Nagsasalita nga siya patungkol sa pagiging mahina daw ng ibang nilalang sa labas ng Elbaf. Sa sumunod na panel naman bigla nga tayong dinala ni Oda sa isang kingdom na may pangalang Bant. Dito nga merong isang giant ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Ang pangalan nga daw ng giant na to si Ida. Ipinakita nga siyang nasa loob ng isang hawla at nananakot ng mga tao. Base nga sa point of view ni King Herald nung makita niya itong si Ida, mukha nga siyang sapilitang pinagpe-perform sa isang circus. At dahil nga sa ayaw maagrabyado ni Herald ang mga giants, gumawa nga siya ng aksyon at sinagip itong si Ida. Sa barko nga nagtatakang tinanong ni Ida kung sino daw ba itong si Herald, which ang reply nga ni Herald siya daw ang hari ng Elbaf at hindi na daw dapat siya pasalamatan netong si Ida. Pero imbis nga na pasasalamat sampal ang sinagot ni Ida kay King Herald. Gulat na gulat nga itong si Herald sa ginawa ni Ida. Hanggang sa pilit na ngang pinapabalik ni Ida itong barko at pinagsusori niya sa mga tao itong si King Herald. Pero matigas nga itong tinutulan ni Herald. At dito inexplain na ni Ida na niligtas daw talaga siya ng mga taong inatake ni King Herald nung time na meron siyang injury. At bilang ganti nga sa mga ito pumayag siyang magtanghal sa isang circus. Habang binabanggit nga ito ni Ida binubugbog niya si King Herald. Dagdag pa nga ni Ida na hindi daw dapat tawagin ni King Herald ang mga tao bilang mga manika lang. Hindi nga daw porket isinilang na giant itong si Herald na merong natural na laki at lakas mamaliitin niya na kaagad ang mga tao. Ito nga daw ang rason kung bakit iba ang tingin ng karamihan sa mga giants. At dito napilitan na ngang ibalik ni King Herald si Ida sa mga taong tumulong sa kanya. Kasabay nga nito yung pagtulong rin ni King Herald kay Ida na ayusin yung mga sinira niyang kabahayan. Humingi nga rin ng tawad si King Herald sa hari ng kingdom na to dahil sa mga ginawa niyang aksyon. At sa huli nakipagkaibigan itong si King Herald sa mga tao sa kingdom. Kumbaga itong moment na to yung nagmulat kay King Herald na bilang giant wag maging mapagmataas. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga na sumama na si Ida sa naging paglalayag netong si King Herald na libutin ang mundo. Nireveal nga niya na originally daw sa South Blue siya isinilang. Specifically ito nga daw yung isla ng Samoana. Hanggang sa inaya na nga ni King Herald si Ida na sumama pabalik sa Elbaf. Timeline check nga sinasabing 105 years ago na daw itong moment na to. Pagbalik nga ni King Herald sa Elbaf in-announce niya kaagad yung intensyon niya na mas maglayag pa sa mga susunod na taon. Susubukan nga daw niyang maipag-alyansa sa iba't ibang neighboring countries nila. Ang rason nga daw neto para mas lumawak pa yung knowledge nilang mga giants kung matututunan nila yung culture ng iba't ibang lahi. Meaning mas magiging prosperous pa daw ang Elbaf kung ia-apply nila yung matututunan nila sa iba't ibang bansa. Bali itong idea nga ni King Herald nagustuhan nila Harul at Jorul. Si Ida naman nabanggit na pinagpala daw ang Elbaf dahil kay King Herald. At dito inumpisahan na nga ni King Herald itong idea niya. Naglakbay na nga siya sa mga neighboring countries kasama si Ida. Ipinakita ngang naikipagkalakalan siya gamit yung mga goods ng Elbaf. Kapalit syempre ng kung anong meron sa bansang pupuntahan niya. Hanggang
Hanggang sa lumipas nga ang ilang taon at napunta na tayo 81 years ago sa current timeline. Sa moment nga na to isinilang na ang anak nila Herald at Ida. Pinangalanan nga nila ito na si Harudin. Though sa oras nga na to intensyon ni Herald na ikasal sila ni Ida, bigla naman itong tinutulan ng mga elders ng Elbaf at sinabing hindi raw pwede dahil hindi nga daw pure-blooded na giant itong si Ida. Though hindi nga sila ikinasal, ayos lang naman ito kay Ida dahil para sa kanya nga mas mahalaga daw yung pagmamahalan nila ni Herald. Later on nga may ipinakilala itong mga elders ng Elbaf na babaeng pakakasalan ni Herald. Ito nga daw si Istrid. Galing nga daw ito sa prominenteng pamilya at may dugo ng isang ancient giant. So dali-dali ngang nahulog yung loob ni Istrid kay King Herald at sinabing open daw siya sa posibilidad na pagiging reyna niya sa hinaharap. Sa sumunod na panel naman ipinakitang binigyan ni Istrid ng kakaibang kabayo itong si King Herald. Regalo nga daw ito ng pamilya niya sa kanya. Ito nga daw si Asura. Good fortune nga daw ang hatid ng kabayo na to. Base nga sa aksyon na itong si Istrid mukha ngang marami siyang paniniwala na sinusunod niya. Gaya na lang na itong pagpapatanggal niya ng mga alahas at ginto sa kwarto niya. Dahil kailangan nga daw na mas mag-focus ng kastilyo sa earth at wind na energy. Isa pa itong pagsasabi niya na simula ngayon sa silver platters na sila kakain ni King Herald. Anyway, 70 years ago naman ipinakitang napadpad si King Herald sa isang lugar na tinatawag na North Star. Bali pag-uusapan nga natin sa analysis video natin kung ano exactly itong lugar na to hanggang sa umuwi na nga pabalik sa Elbaf itong si King Herald. Ipinakita ngang nagkikwento siya sa mga tao niya kung ano-ano yung mga pinuntahan niyang lugar sa mga naging paglalakbay niya. Isa na nga dito yung Fishman Island. Nabanggit nga niya dito yung pagkasilang ng prinsipe ng Fishman Island na eventually magiging hari nila na si King Neptune. 63 years ago naman matapos ang ilang taong pakikipagsama kay Istrid, finally nga na nabigyan na sila ng anak at papangalanan nga daw nila ito na si Loki. Sa unang pagkakataon nga na makita ni Istrid itong si Loki, gulat na gulat ito. Hindi nga siya makapaniwala na ganito ang itsura ng anak niya. May sungay nga ito at kakaibang mata. Kaya naman dali-dali nga niya itong kinuha at itinapon pababa sa underworld. Inutusan nga rin niya itong mga tauhan niya na itago yung panganganak niya sa araw na to. At nung oras nga naaalis na siya pabalik sa mismong village niya, dito ibinalita ng isa sa mga tauhan niya na yung anak niyang inihagis pababa sa underworld gumagapang paakyat ng Tree of Adam. At yes, nakita nga natin itong sanggol na si Loki na gumagapang at sugatan. Bali itong pag-alis nga ni Queen Istrid hindi natuloy since nagkaroon nga siya ng malalang sakit, pero ini-insist pa nga rin neto sa mga tauhan niya na patayin daw itong batang si Loki, hanggang sa ibinalita na nga sa kanya na meron daw propesiya na itong si Loki ang mismong papatay kay King Herald. At simula nga daw sa araw na to ang lahat ng nangyayaring kasamaan sa Elbaf binubuntun na daw ng Elbaf kay Loki. Dito na nga daw niya nakuha yung epithet bilang a Cursed Prince. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita si Ida na pinipilit si Harudin na tanggapin itong little brother niya na si Loki. Si King Herald naman ipinakitang nai-stress dahil sa sitwasyon niya sa world government. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1153. Bali yung mga pangyayari nga sa chapter na to as usual, pag-uusapan na lang natin sa susunod na video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!